Melissa's POV. Kumain lang ako ng umagahan sa kondo ni Nika at naligo na rin bago ako nagpaalam sa kanyang uuwi na ng mansyon. Kasi baka hinahanap na ako ni Daddy. Ayokong umabot na naman siya sa pagsundo sa akin dito sa kondo ni Nika. Kaya para hindi na ulit yun mangyari, nagkusa na akong umuwi. Pagkarating ko sa mansyon, naabutan ko si Daddy. Nanonood ng balita sa TV habang nakadekwatro pa. Napansin niya naman agad akong pumasok, ngunit di na siya lumingon pa sa akin at nasa TV lang ang tingin. Bakit ngayon ka lang umuwi, Jane? Aniya sa boses na mukhang wala lang. Lumapit naman ako kay Dad at humalik sa pisngi niya. Nagbonding po kami ni Nika sa kondo niya, Dad, kaya ngayon lang ako nakauwi. 2 araw kayo nagbonding? Sobra naman yata yon, anak. Wika ni Daddy at nilingon ako. Nakaramdam ako bigla ng kaba sa puso ko. Paano ko malaman ni Daddy yung tungkol kay Xander? Oh my God, nakakahiya. I'm sorry, Dad. Hingi ko ng paumanhin sa kanya. Anak, hindi naman sa pinipressure kita ha. Pero pakiusap naman. Maghanap ka na mapapangasawa mo o gusto mo o ako pang maghanap para sa'yo. Nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Daddy at agad akong hindi sumang-ayon. It's a big no for me na siya ang maghanap na mapapangasawa ko. I have friends na pinagkasundo ng mga magulang nila sa anak ng mga business partners ito at 25% out of 100 lang ang nagka-developan o nagkaroon ng true feelings sa mga ipinagkasundo sa kanila. Dad, hindi ganon kadali yun. Tsaka ang bata ko pa. Jane, ang dami nagtatangkang maligaw sa'yo ng mga gwapo at mayayamang binata, pero palagi mo silang inaayawan. Jane, gusto ko nang magkaapo at saka nasa tamang edad ka na naman para magkaanak at magkaasawa. You are 26 years old already. Wika ulit ni Daddy at napabuntong hininga naman ako. Fine, maghahanap na ako ng mapapangasawa but please Dad, huwag mo kong madalian, okay? Nagmamakaawa kong sabi kay Daddy. I won't, I promise. Sabi ni Daddy na itinaas pa ang isang kamay para talaga sabihin na nangangako siya. Niyakap ko pa siya bago nagpaalam na aakit na ako sa kwarto ko kasi kailangan ko pang magbihis ng uniforme ko. Nagmamadali na ako kasi baka malate na naman ako at baka ako ano nang pinagagawa ng mga estudyante ko. Nang makarating ako sa school na tinuturuan ko, dali-dali na akong pumunta sa classroom na ako ang advisor. Naabutan ko ang mga bata kong estudyante na naglalaro at nang makita nila ako kaagad nila akong binati. Good morning, Teacher Melissa, bati nila sa akin. Ngumiti naman ako sa kanila. Good morning, children. Natapos lamang ang araw na ito ng tahimik at inabala ko na lang ang sarili sa pagtuturo sa mga bata na in-enjoy ko naman kasi lahat sila ay bibo at nakikinig sa itinuturo ko. Kaya naman di ako nahirapan sa pagtuturo sa kanila. Goodbye and thank you, Teacher Melissa. Paalam naman nila ng uwian na at isa-isang nagsilabasan tsaka lumapit sa kanilang mga parents or guardians na naghihintay sa paglabas nila. Nang makalabas na lahat ng mga bata, niligpit ko ang mga nagkalat na papel, crayons at lapis na nasa mga desk nila at inayos sa lagay ng mga ito sa tabi lang ng desk ko. Sa gilid kasi ng desk ko ay may lalagyan ng mga school materials na libreng magagamit ng mga estudyante ko na ako mismo nag-provide para di na kailangan bumili kasi nandito na sa classroom namin ang mga kakailanganin nila. Nang matapos ko ng lahat, napatingin ako sa relo ko. It is already 5 p.m. Pwede na akong umuwi. 4 p.m. kasi uwian ng mga bata. Tapos kaming mga teachers ay 5 p.m. ang labas. Niligpit ko rin ang mga gamit ko at lumabas na. Tsaka nila kang pintuan ng classroom ko. Melissa, uuwi ka na? Napalingon ako sa nagsalita. Si Justin pala na teacher din at magkatabi lamang ang mga classrooms na hinahandle namin. Kakatapos na lang mag-lock sa classroom niya. Oo di kasi maayos ang pakiramdam ko. Napatango siya. Ah, ganun ba? Sige, pahinga ka na sa bahay ninyo. Nginitian ko siya at saka nagpaalam na pagkatapos kong mailak ang pintuan. Sumakay ako sa kotse ko at hindi mo na pinaandar yon. Sinandal ko ang ulo sa headdress at saka pinikit ang mga mata. Kanina ko pa nilalabanan ang sakit ng ulo ko dahil sa hangover ko at hindi ko na kaya ang sakit nun. It's like breaking my head. Siguro bibili na lang ako ng gamot sa malapit na pharmacy pa uwi para mawala na tong sakit ng ulo ko. Papaandarin ko na sana ang kotse ko nang bigla may kumalabog sa likuran ng kotse ko kaya medyo napasubsob ang mukha ko sa manubela at mas sumakit ang ulo ko. Kainis? Sino ba yon? Tiningnan ko sa rearview mirror ang nangyari sa likuran at nanlaki ang mga mata ko nang makitang nabangga ang likuran ng kotse ko. What?
Kakabili ko lang nito last week. Binaba ko ang nakabangga ng likuran ng kotse ko kahit sumasakit na talaga ang ulo ko. Tiningnan ko ang likuran ng kotse ko at napabuntong hininga na lamang na makita wang wala namang nasira o nayupoy doon, pero nagkaroon lamang ng kakaunting gasgas. Napatingin ako sa kotseng bumangga at hindi man lang bumaba ang driver noon upang magsorry. Hinarap ko ang kotseng nakabangga at pumawewang sa harap ng driver's seat. Ni hindi ko maaninag ang mukha ng driver dahil tinted ang kotse niya. Pasalamat ka at gasgas lang inabot ng kotse ko. Kung hindi, baka yupiin ko rin tong kotse mo. Hindi ka man lang bumaba at mag-sorry? Ines na sigaw ko sa driver at saka tumalikod na at sumakay sa kotse ko. Tsaka pinandar at tuminto sa isang pharmacy para bumili ng gamot sa hangover kong to. Kainis, I won't ever drink that much again. Wika ko sa sarili. Pagkarating ko sa bahay, kumain lang ako at uminom ng gamot. Pagkatapos ay nagpahinga na din. At umaga na ako nagising. Mabuti naman at umepekto yung gamot kong binili. Di kasi talaga ako ganun karami uminom at saka nagsaktan ako at galit ako kay Xander kaya't ganun na lang siguro ang kagustuhan na makainom at maparami pa ng dahilan para may mangyari sa amin nung lalaking yon. Magandang umaga po, Ma'am Melissa. Bati sa akin ni Aya Gloria pagkapasok ko sa kusina at naupo para kumain ng breakfast. Pinapasabi nga po pala ni Sir Leon na baka next week na raw po siya makakauwi dahil may business trip po siya sa Italy kasama ng ilang business partner niya. Tumango lang ako kay Aya Gloria at pinagpatuloy na ang pagkain. Nang matapos, umalis na rin ako ng bahay para pumunta na sa school. May transfer ngayon at sa section ko siya ilalagay kaya kailangan maaga ako at mapaghandaan siya ng desk para mamaya mauupo na lamang siya doon. Good morning, children! Bati ko sa mga estudyante ko na nakaupo na sa kani-kanilang upuan. Bumati naman sila pabalik. Good morning, Teacher Melissa! May 5 minutes na lang kami bago magsimula ang klase at tinihintay ko na lang din ang pagdating ng transferee para may pakilala ko na sa kanyang mga magiging kaklase. I heard that child is from US and he is smart. Maya-maya pa may kumatok sa pintuan. Kaya't napalingon ako doon na may ngiti sa labi pero dahan-dahan ding napawi na makita ang kasama ng batang transferee. Bakit nandito yung lalaking yan? Ay wow, this is the first time I've seen in person Andrea Ruiz looking so fierce with her poker face. Teacher Melissa, this is the transferee, Joshua Ruiz. Wika ng principal sa akin. Joshua, this is your teacher, Melissa. She's going to be your advisor starting today. The kid looked at me, then a small smile escaped from his lips. I suddenly remembered that guy. Medyo magkahawig sila ng batang to. He is silent but he is smart. Napatingin ako kay Andrea na nagsalitang bigla. He cannot easily make friends so please watch after him sometimes. Tumango lang ako sa kanya at saka napasulap kay Xander sa likod niya na nakatingin lamang din sa akin. Siguro he's wondering why a billionaire's daughter is a teacher in this elementary school, huh? Well, wala naman talaga siyang alam sa mga ginagawa ko araw-araw kasi all he wants to do is to have lunch or dinner somewhere he wants with me. Kasi nga, diba, we are in a secret relationship back then. Josh, Kuya will pick you up later, okay? Be a good boy to your teacher and classmates. Wika ulit ni Andrea na hinapos pa ang ulo ng bata. What is her connection with Joshua? Or she is her sister or what? Tumango naman si Joshua at kumaway kina Andrea na paalis. I saw how Xander's arm held Andrea's waist with care. He never done that to me back then. He must really love her. Teacher Melissa, ikaw na bahala kay Joshua ha. Babalik na ako sa office. Paalam din ng principal. Bumaling ako sa bata at hinawakan siya sa isang kamay niya para sabay kaming pumasok. Napatingin ng mga bata sa direksyon namin nang may kuryosidad sa mga mata. They're probably thinking who is with me. Children, I want you to meet your new classmate. Nakangiti kong anunsyo sa mga bata at napahinto sila sa ginagawa para tingnan ang bagong kaklase nila. Lumuhod ako para magpantay kami ni Joshua, tsaka bumulong. Joshua, introduce yourself to them so they could know you. Nakita kong napanunok siya at saka tumango at nagpakilala. Hi, my name is Joshua Ruiz. I'm 7 years old. Hi, Joshua. Hello. Napangiti ako. Mukhang gusto siya ng mga klase niya. Napatingin ako sa wristwatch ko dahil simula na ng klase. Pinaupo ko muna si Joshua sa upuan niya bago sinimula ng klase namin.
Naging mabuti naman ang buong araw at walang naging problema lalo na kay Joshua na mukhang madali lang nagkaroon ng mga kaibigan dahil ang iba na mismong lumalapit at nakikipagkaibigan sa kanya. I even heard them asking Joshua about his family, his hobbies, and favorite toys and cartoons. You have an older brother and sister? How old are they? Rinig ko pang tanong ni Carlo. Yes, my brother is 28 years old and my sister is 25 years old. Sagot naman ni Joshua na mukhang komportable sa mga klase kahit kakakilala lang nila ngayong araw. Natigil lamang sila ng usapan nang mag-ring ang bell. Senyales na oras na ng uwian at nasa labas na ng classroom namin ang iilan nilang guardians. Lahat nakauwi na except Joshua, who's still sitting on his chair waiting on his guardian to fetch him. Nilapitan ko siya at nang mapansin niya na papalapit na ako, nilingon niya ako. Wala pang sundo mo, Joshua? Tanong ko kahit halata naman na wala. Tumango siya. Gusto mo hatid na lang kita sa inyo? Tanong ko pa at hinaplos ang buhok niya. Hindi siya nakasagot o kahit tango or iling man lang ay wala. Ngumiti ako. Or tawagin natin ang parents mo? They are in the US, Teacher Melissa. Kuya is supposed to fetch me now. Nakangusong saan nito. Wala ka bang number ng kuya mo para matawagan natin siya? Tanong ko pa ulit. Umiling lang ang bata. Siguro ihahatid ko na lang siya. It's past 5 p.m. na at di ko siya pwedeng iwan na mag-isa rito. Kaya naman ihatid ko na lang siya sa kanila at di naman siya tumanggi. Nasa parking lot na kami at nasa harap na ng kotse ko nang tumigil siya at napatingin sa kotseng paparating. Teacher, kuya is here na po. Aniya kaya naman, napatingin ako sa kotseng huminto sa tabi ng kotse ko at bumaba doon ang kapatid ni Joshua. I'm so sorry, Josh. May ginamot pa akong pasyente sa ospital. Aniya sa kapatid niya at niyakap ito. Napakunot ang noo ko na makita ang buong mukha ng kapatid ni Joshua. He is familiar. Matapos niyang mayakap ang kapatid at magpaliwanag, ay napatingin naman siya sa akin. I can see that he knows me. Napansin ni Joshua na napatingin ang kuya niya sa akin, kaya naman ipinakilala niya ako rito. Kuya, this is Teacher Melissa. She is my advisor. And Teacher Melissa, this is Kuya Patrick. Saad ng binata na agad may rumihistro sa utak ko. Ito ang estranghero na kasama ko ng gabing yon at ang napagbigyan ko ng iniingatan ko. Nakataas ang buhok nito pero may iilang hibla na bumabalik sa kanyang noo. Makapal ang kanyang kilay at ang mga mata ay kulay kape na tila nagiging itim kapag tinititigan ng malapitan. Matangos ang kanyang ilong, mapula ang kanyang mga labi, sa madaling salita isa siyang napakagwapong lalaki. Hindi rin matatawaran ang hubog ng kanyang katawan na perpekto mula balikat hanggang sa kanyang mahahabang binti. Oo, matangkad siyang lalaki. Nakasuot siya ng denim jacket, puting t-shirt sa loob at pantalon. Seryoso? Galing ba talaga siyang ospital sa itsura niyang yan? Hindi siya mukhang doktor. Mas mukha siyang modelo o sikat na artista. Where are you two going? Napatigil ako sa pagtitig sa binata dahil sa tanong niya at mukhang hinihintay niya akong sumagot. Ngunit si Joshua na ang sumagot. Ang tagal mo kasi, kuya. Kaya Teacher Melissa offered me niyahatid na lang daw niya ako pa uwi. Sagot ng bata. Napatingin naman siya kay Joshua at pumantay dito. I'm really sorry, Josh, pero nandito naman si kuya kaya you don't need to worry. You don't have to say sorry to me, kuya. Aniya sa kapatid at itinuro ako. You should apologize to Teacher Melissa because I disturbed her because of you. Nagulat ako sa sinabi ni Joshua at mukhang ganun din ang kapatid niya. Nabagya pa akong sinulyapan pero umiwas ako ng tingin. Maya-maya pa nakita ko sa peripheral view ko na tumayo na siya mula sa pagkakapantay sa kapatid at tumingin sa akin ng madiin. I'm sorry, Teacher Melissa. Rinig kong sambit ng binata pero ramdam kong walang laman yon at sinabi niya lang dahil sabi ng kapatid niya. Tinignan ko siya. Nangunot ang noo ko na makita siyang pinipigilan ng pangisi. Bakit kumingisi to? Yabang naman. Wika ko sa sarili. Mr. Ruiz, cut the teacher, just call me Melissa. Sabi ko at ngumiti pa ng kaunti dahil alam kong nakamasid sa amin si Joshua. Hindi ko na lang ipinakita ang pagiging awkward ko sa kuya niya, baka kasi magtanong. I thought your name is Jane. So, it's a lie? Aniya na nakataas pa ang isang kilay. Umiling ako. Nope, it's my second name, Melissa Jane. Tumango-tango naman to sa akin. Binalot kami ng katahimikan at ilang sandali pa yon, nabasag nang biglang tumunog ang cellphone nito.
At sinagot iyon sa harapan ko. Andrea? Yes, nasundo ko na si Joshua. Yes, any minute na uuwi na kami. Okay. Anito sa tawag na nagpapasulyap sa akin. Nang ibaba na nito ang tawag ay tumingin siya sa akin. So I guess ako nang mag-uuwi sa kapatid ko, Gorgeous? Wika nito bago kinarga si Joshua papunta sa backseat at nang pagpasok na siya sa driver's seat, tiningnan niya ako at saka sinabing, See you tomorrow, Gorgeous? Kumaway sa akin si Joshua sa bukas na tinted na salamin kaya kumaway din ako pabalik sa kanya. Maging daan kaya ang muling pagkikita ang pagkakalapit ni na Melissa at Patrick? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po!